Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Ngayong gabi po, tayo po ay nasa buwan ng Pebrero at this coming Saturday, ito po yung February 14 na tinatawag nilang Valentine's. At alam po natin na ipinagdiriwang ang buwan ng love o itong February, ito yung love month na tinatawag po nila. Pero tayo pong mga mananampalataya, wala pong buwan kung kailan magkaroon ng love, kundi in every day in our lives, dapat maranasan po natin magkaroon po tayo ng pagmamahal na mula po sa atin pong Panginoon. Nabasa na po yung atin pong teksto kanina sa John chapter 13, verses 34 to 35, sa New International Version, na ang paksa ng mensahe ng Panginoon sa gabi pong ito is, love one another. Magmahalan sa bawat isa. Kung titingnan po natin sa ating pong teksto, ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng panibagong katuruan para sa kanyang mga disciples at in-emphasize niya ang isang bagay. At ito ang tinatawag na love. At makikita din po natin dito na merong isang bagay na nais ipakita si Jesus sa kanyang mga disipulo at that night. At hindi lamang para sa kanyang mga disipulo, kundi sa bawat isa po sa atin, na makita natin yung labis na ipakita sa atin ng Panginoon, na bigyan natin ng pagpapahalaga. It is yung tinatawag na love. So, ang love is one of the most talked about words in the world. But, kadalasan, hindi napapractice. Pinag-uusapan, pati sa social media, sa lahat, ang patungkol sa love. But, marami po ang hindi nakakagawa sa tinatawag nilang love. But Jesus made the foundation of Christian living. And that is love. And Christians, love is not a feeling to be felt, but a command to obey. Tayo po ay inawag ng Panginoon na magkaroon ng pagmamahalan sa bawat isa, na ang love na ito ay hindi lamang nararamdaman, but ito po ay command ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Ano ba ang ibig sabihin ng love? Kapag pinadefine ko po sa inyo ang tinatawag na love, kanya-kanya po tayo ng definition ng tinatawag na love. But para sa akin lang, pag sinabi nating love, L-O-V-E, pag ipina-spell nila sa akin ng love, spell love, pag sinabi nila sa akin, isa lang ang sasabihin ko, T-I-M-E. Time. Marami pong nawawasak, marami pong nasisirang love dahil walang time yung isa. Hindi kanya binibigyan ng time, pero may time siya sa iba. Mas marami siyang time sa iba, pero yung time ng minamahal niya, hindi niya maibigay yung time. Kaya nasisira ang relasyon ng mga mag-asawa, nasisira ang relasyon ng mga mag-partner because of the lack of time. At marami po akong na-encounter, marami po akong nakausap na mga sirang relationship na isa lang ang naging common denominator, lack of time. But today, sa atin pong teksto, titingnan po natin dito what is the biblical definition of love according to John chapter 13 verses 34 to 35 na itinuro mismo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples
At hindi lamang para sa kanyang mga 12 disciples ito, but sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Number 1, definition of love according to John chapter 13, verses 34 to 35. Love is a command. Ano pong sabi sa verse 34a? A new command I give you. Isang utos ang ibinibigay ko sa inyo. Now, yung utos na yon ng ating Panginoon, that is love. And according sa ating binasa, love is not a suggestion. Hindi sinasuggest ang love. Love is not based on feelings. It is an act of obedience. Ang pagmamahal according dito sa ating binasa ay hindi isang suwestyon. Ang pagmamahal ay hindi nakabase sa nararamdaman ng damdamin, nararamdaman ng puso, but ito po ay pagpapakita ng pagsunod. Kung mahal mo, sinusunod mo. We love because Christ told us to love. Nagmamahal tayo because itinuro sa atin ng Panginoon na magmahal. Lahat po siguro tayo naranasang nagmahal at may mga minamahal. Dahil mahal mong isang tao, yung mga bagay na nakikita mo na posibleng pagmulan ng hindi yung pagkakaintindihan, hindi yung nararamdaman mo, but because of the thing na gusto mong masave, gusto mong mapatatag ang iyong relationship, hindi mo gagawin yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong minamahal. Katulad dito, ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay yung pagmamahalan ng kanyang mga disciples. Pagmamahalan ng mga mananampalataya. Nakakalungkot po sa panahon ngayon. Iba't iba yung klase, iba't iba yung pangalan ng mga simbahan. Pero iisang Diyos na sinasamba, sinasabing born-again Christian, iba lang yung pangalan ng simbahan na inaatinan. Iba lang yung pangalan ng simbahan na nakapaskel sa harapan ng kanilang church. But sad to say, but it is the reality na nangyayari ngayon. Nagsisiraan ang mga mananampalataya. Pero ang sabi ni Jesus, love is a command. A new commandment I give unto you. Ano yon? Yung command niya, magmahalan sa bawat isa. Ulitin ko po, a new command I give you, love one another. Love is not a feeling. Love is not a suggestion. But it is a command to obey. Kung mahal mo ang Diyos, kung mahal po natin ang Panginoon, then we must obey doon sa sinasabi ng ating Panginoon na magmahalan tayo bilang magkakapatid sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa na definition ng love according sa ating binasa sa verse 34b, ang sabi po dito, as I have loved you, so you must love one another. Yung isa kanina, love is a command. Pangalawa, love has a standard. Meron pong pamantayan ang love.
Meron pong nagtanong sa akin, sabi sa akin, Sir, ano bang standard mo? Ano bang hinahanap mo? Ano bang standard mo sa isang babae? Napangiti na lang ako nung tinanong ako. Lahat tayo may standard sa isang lalaki o sa isang babae. Meron tayong pamantayan. But even dito sa itinuturo ng salita ng ating Panginoong Hesus, meron pong pamantayan ang pagmamahal. Ano yon? Pamantayan ng pagmamahal. Jesus loved sacrificially. Dahil nagmamahal si Jesus, yung pagmamahal niya may kasamang sakripisyo. Kaya tingnan po natin yung taong nagmamahal. Talagang ginagawa niya ang lahat. He sacrificed a lot para lamang doon sa taong minamahal niya. Kasi may pamantayan na itinuturo ang Panginoon ng love. Kaya minahal tayo ng Panginoon, He sacrificed His own begotten Son. Kaisa-isa niyang bugtog na anak, itinagkaloob pa niya. Alam niyo ho, isa lang ang natutunan ko na itinuro sa akin ng Panginoon. Pero ito po yung nararanasan ko na ipinakita sa akin ng Panginoon, pinaparanas niya sa akin. Pagdating sa financial na pangangailangan, hindi ako masyadong nag-worry. Sa lang ang natutunan ko, God will provide. At isa lang ang napatunayan ko na personal kong karanasan mula sa Panginoon. Kapag wala na, merong ginagamit ang Panginoon. Yung blessing ni God, agsil po. Kaya bakit ako mag-worry? Sa bagay na yan, kung pag-aari ng Diyos, bahala ka na Panginoon sa akin. At itong week na to, may mga tumawag po sa akin. And I amazed. Hindi ko man sila kakilala. Pero tumatawag sila, Sir, pwede po bang ganito? Sige po. Kaya supposed to be, ako po'y aakyat sana ng Bagyo kaninang umaga para lamang ihatid yung pina-bless nila sa newspaper. Nung maliligo na ako, biglang tumawag yung PLDT. Papunta kami dyan, sir. So, mas inuuna ko yung PLDT kasi almost 2 weeks wala kaming internet connection sa bahay. Nagbabayad ka eksakto sa buwan. So, ang dami ko ng mga trabaho sa gabi na hindi ko magawa dahil wala pong internet connection. Kaya nagkakadili-delay yung mga dapat kong gawin. Dahil pagpupo doon sa computer, doon sa sala, wala na namang internet. Kaya walang magagawa. But I thank the Lord sa kanyang katapatan. Ito pa, kapag ikaw daw ay walang-wala na, yung bagay na meron ka lang, meron 1,000 na lang yung pera mo, yung walang-wala ka na. Tapos, merong isang tao na walang-wala na din, na mas lalong nangangailangan, at nagawa mong ibigay yung bagay na meron sa'yo, ang tawag doon, sacrificial love. Amen? Amen. Hindi awa doon sa tao, pero sacrificial love. Nagawa mong sinacrifice yung para sa'yo na ibinigay sa isang tao na higit na nangangailangan. Ibang usapan kapag uutang ka para may maitulong ka sa ibang tao. Iba na rin po yun. Hindi po love yun. Hindi po sacrificial love yun. Pagpapakabayani po yun. Ganon si Jesus. Kaya tayo po,
Dapat, pagmahal natin ng Panginoon, may kasamang sakripisyo yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung gabi na napupuyat tayo, nagtatravel tayo, ang init ko dito, kahit anumang sitwasyon, nakakapaglingkod tayo, nakapag-worship tayo sa Panginoon, yun ay kasamang mga sakripisyo sa pagmamahal natin sa Panginoon. Pangalawang standard ng love is unconditional. Magmahal tayo without any condition. Hindi mo mamahalin ang isang tao dahil ang bait niya. Paano pag napikon? Paano pag nasundot yung emotion niya? Nasundot yung ego niya? Tumaas yung dugo niya at nagkaroon ng mataas na paglabas ng buses. Bigla kang natakot. Huwag tayong magmahal because of the physical appearance. Kasi ang bait niya. Ang sipag niya. But magmahal tayo without any condition. Amen? Amen. Si Jesus, nagmahal siya without any condition. Hindi niya tiningnan yung kalagayan natin, but minahal niya tayo unconditionally. Kaya, mahalin natin ang Panginoon unconditionally. May pagpapahalaman o wala, mahalin natin ang Panginoon. May pagsubok man o wala, mahalin natin ang Panginoon. Nasasaktan ka man o hindi, mahalin natin ang Panginoon. Di ba may naawit tayo? Bakit nga ba iniibig kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit pinasasalamatan? At yung koro niya, doon sa lyrics, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga himala. Pero iniibig natin ang Panginoon dahil sa siya ay Diyos. Dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya minamahal, iniibig natin ang Panginoon. Huwag mong sabihin, I will love you, Lord, if that is condition. Whatever the cost, whatever the pain, whatever the situation, we must love God unconditionally as Jesus loved us unconditionally. Pangatlong standard, pamantayan ng love. Love even your enemy. Sino pong may mga kaaway dito? Nang-aaway po. Wala po ka ng kaaway, nang-aaway lang po. Sometimes ang hirap mahalin yung mga taong nangaaway sa atin. Yung mga taong nangaaway sa iyo. But the standard ng ating Panginoon, we must love the unlovable. Kasi minahal sila ng Panginoon. And as a followers, as a believers of Christ, as a disciples of Christ, kung sino yung mahal ng Diyos, mahal din natin. Amen? Amen. Pangatlo at ang panghuli na definition ng love. Sa verse 35, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng buong sanlibutan na kayo ay mga disipulo ko kung nagmamahalan kayo sa isa't isa. Love is our witness. Ang pagmamahal ang ating saksi.
Kung nagmamahalan tayo yung bilang nating ito, kung magmamahalan tayo sa bawat isa, sa isa't isa, at makikita, masasaksihan ng mga tao, then maniniwala sila na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Pero kung tayo mismo nag-aaway-away, tayo mismo nagsisiraan, tayo mismo nagmamaritisan, paano maniniwala ang mga tao? Mismong si Jesus ang nagsabi, makikilala kayo ng buong sanlibutan na kayo nga'y mga alagad ko kung kayo'y magmamahalan sa bawat isa. Kaya sa gabi kong ito, mga minamahal na kapatid, we must love one another. Amen. Amen. May weakness ka, may weakness ako. Hindi tayo pare-pareho ng kahinaan. Pero kapag nakita mo yung weakness ko, hindi mo ako kinausap para sabihin personal yung weakness ko, para malaman ko. Instead na kausapin mo ako personally, inilapit mo sa ibang tao yung weakness ko. Sa tingin mo, maniniwala pa yung ibang tao. Yung pastor nga, ganito pala yung weakness nun. Ikinalat mo. Yun ang problema minsan sa atin. Pag nakita lang yung may kahinaan, magsasabi tayo sa ibang tao, magsasabi tayo sa isang pastor, sa ibang lingkod ng Panginoon, sa isang manggagawa, sa isang mananampalataya, doon sa weakness ng kasama mong pastor, doon sa weakness ng kasama mong mananampalataya. Saan mangyayari? Kayo-kayo lang din pala yun. Gaaway-away kayo dyan, nagsisiraan ka. Pero, kung magawa natin itong sinasabi ni Jesus, magmahalan tayo sa bawat isa, makikilala ng buong mundo, at hindi lamang buong mundo, makikilala ng buong Balintanawan, buong Rosales, buong Sabit, buong Puyapo, na tayo nga ay tunay na anak ng Diyos, because love is our witness. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Love is commanded by Christ. Love is modeled by Christ. Love is seen by the world. Let us love, or let us show Christ's love in a practical way, through kindness, through forgiveness sa ating mga kapatid. Ang ating bilang, iisa yung pwesto nila dito lang sa bunganga natin. Pero sometimes, nakakagat pa rin natin yung ating bilang. Di ba? Amen. At ang problema, pag nakagat natin ang dila, liter, number, Nako. nalagip na. Agda nakalagip. Ibig sabihin, kahit iisa yung tirahan ng ating dila dito sa bunganga natin, kakasamang ngipin, pero nakakagat pa natin yan. Ibig sabihin, kahit magkakasama kayo sa loob ng bahay, sometimes darating yung time, meron kayong hindi pagkakaunawaan. Nagigets niyo po ba? Magkakapatid sa laman, magkakapamilya, meron pa rin minsan dumarating yung time na hindi magkakaunawaan. Even in the church, darating yung time na merong hindi pagkakaunawaan. But, kapag dumating man yung time na yon,
Hindi yun yung way para siraan mo yung pamilya mo, yung kapatid mo, kasamahan mo. Hindi yun yung way para mag-iwasan kayo dahil sa misunderstanding. Kasi kung ginagawa yun ng dilat na ating bibig, matagal na sana tayong walang dila. Ano kayang itsura natin? Kung mag-iwasan yung dila at bibig natin, yung bunganga natin. Ang ibig sabihin nun, kahit isa yung tinitirahan natin, isang bubong, minsan, simpleng bagay lang, nagkakapikunan. Nasa kainan, kapag kainan, simpleng bagay lang, maya-maya may napikon. Doon natin ipakita yung pag-ibig ni Kristo, yung tinatawag nating kindness, tinatawag nating forgiveness. Huwag tayong magsawa, magpatawad. At kapag nagpatawad tayo, marunong din tayong acceptance sa tao pinatawad po natin. Lalo na kapatid natin sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Sana itong week na to, sa bawat araw, masimulan po natin na maipakita yung love ng Diyos sa atin, sa mga ibang tao. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito. Pinaunawa mo sa amin the definition of love according doon sa sinabi mo sa John chapter 13. Lord, help us to love. Hindi lamang nakabase sa aming emosyon, sa aming damdamin, but to obey your command. Patuloy mo kaming bigkisin ng isang puso. Patuloy mo kaming bigkisin ng isang pag-ibig, isang espiritu na nagmumula po sa inyo, Panginoon. At kapag dumating man yung panahon na meron kaming mga misunderstanding, na merong mga tampuhan, merong mga alitan, hindi po yun, Panginoon, ang magiging dahilan at hindi rin po yun yung way na gagamitin ng kaaway upang mawasak, mag-iwasan, at patuloy na magsiraan ang bawat isa. Kundi yun yung way, Panginoon, para matuto din po kaming magpakumbaba, na kilalanin na meron din kaming mga pagkakamali. Meron din kaming mga pagkukulang. Hindi lamang ang isang tao, hindi lamang siya, kundi kami rin, Panginoon, matutong tumanggap ng aming mga kamalian sa aming mga kapatid. Tulungan mo kami na matuto ding magpatawad sa bawat isa. Salamat sa love mo, Panginoon, sa unconditional love mo. Thank you, Lord, sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.